Inyo lang ibuhol. Huwag lang kayong magkasakitan, magkapatid kayo. Marami akong magkukulang sa inyong dalawa, patawarin niyo ako. Magkakasamang pinanood nila Grace, Melanie, Professor Elmer at Prof. Benedict yung live video kung saan umamin si Justine sa mga krimeng nagawa ng pamilya nila na siya mismo ang pumatay kay Roland, kung saan naging trending si Justine sa sandaling yun kaya pinagfiestahan sa social media at alam na ng sambayanang Pilipino ang totoong pagkatao ng mga sagrado. Sinabihan ni Prof. Elmer si Grace na alam niya kung nasaan sila Moises na nasa mismong hideout ng fraternity nila. Sinubukan namang magpumiglas ni Justine pero hinawakan siya ng mga kasamahan ni Moises. Sinamahan naman nila Maxine, Maki at sila CJ si Felicia nang nasa hospital ito kung saan nagpasalamat ang dalaga dahil sa malasakit nila pero hindi niya mapigilang umiyak dahil nakunan siya at wala na ang baby nila. Sinabihan siya ni Maxine na huwag siyang mag-alala kay Justine dahil makukulong na siya. Sabay pinakita niya yung viral video na pag-amin ng binata. Pero sinaad ni Felicia na sa likod ng mga kasalanan ni Justine ay mahal na mahal pa rin niya ang binata. Napangiti naman si Danica habang pinapanood niya yung video nang saktong lapitan siya ng daddy niya kung saan sinabihan niyang nahuli na si Justine sa kasalanan nila at panalo na ang daddy niya. Pangiting sinabi ni Eleazar na hindi siya ang nanalo kundi ang taong bayan. Sinabihan siya ni Danica na kaya lang ba siya lumaban bilang pangulo ay dahil sa galit niya sa mga sagrado. Pinaliwanag naman ng daddy niya na hindi personal ang galit niya sa kanila, na nagalit siya sa pamilya sagrado dahil niloloko nila ang taong bayan, na lumaki siyang nakatingala sa mga sagrado pero nang mamatay ang nanay niya at kinilala siya ng papa nila, ay doon niya nakilala ang totoong mukha ng mga sagrado, kabaliktaran ng lahat ng pagkakakilala niya sa kanila na hindi na siya umimik dahil dala na niya ang pangalan nila pero mula umpisa ay ayaw niyang maging politiko, na ayaw niyang maging opisyal ng bayan dahil hindi niya kayang sumali sa korupsyon ng mga sagrado at lahat ng mga katiwaliang ginagawa nila, pero pinilit siya ni Jaime na i-train para maging politiko dahil kapag sagrado ang isang tao ay inaasahan na ng buong angkan at ang buong bayan na sa politika ang bagsak niya. Kaya sinabi niya noon na kung hindi na siya makakawala sa impluwensya ng politika dahil sa pamilya nila ay gagawin na lang niya kung ano ang tama. Kapag nakarating na siya sa mataas na posisyon ay gagawin niya ang lahat para sa bansang Pilipinas, na sinakyan lang niya si Jaime pero kahit kailan ay hindi siya sumama sa kalokohan niya na hindi niya inaasahan na magiging pangulo siya. Kaya tinanong ni Danica kung maghihiganti pa siya sa kanila, na agad namang tinanggi ni Eleazar dahil hindi siya maghihiganti, na nakikipaglaban lang siya dahil gusto niyang ibalik sa bayan ang kanilang karapatan, sabay nagyakapan silang mag-ama. Habang sa paghahanap naman ni Rafael kay Moises at Justine ay magiging mas komplikado ang lahat dahil may mga iilang pang kapulisan na natitira na loyal kay Jaime. Kaya magiging bihag ulit sila Rafael at Moises at kailangang sumunod ni Rafael sa lahat ng gusto ni Jaime kapalit ng kaligtasan ni Moises. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang nalalapit na pagwawakas ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa huling 4 na episode. Marami pong salamat.